Naranasan mo na bang ikaw yung kontrabida sa isang usapan? Dahil lang sinabi mo ang totoo? Yung tipong may nagpakita ng bago niyang drawing. At habang lahat nagsasabi ng wow, ang ganda, ikaw lang yung nagsabing okay naman yung kulay, pero medyo tabingi yung mata. Biglang tumahimik ang lahat. Ang mangiti ay naging pilit. At naramdaman mo na naman yon, yung pakiramdam na para kang isang alien na hindi nakakaintindi ng social cues. Kung pamilyar sa iyo to, malamang isa ka sa mga taong pinapahalagahan ang katotohanan. Higit pa sa social comfort. Hindi ka masamang tao. Hindi ka rin weirdo. May malalim na psychological reason kung bakit ganyan ang wiring ng utak mo. Ang problema ay ito. Nabubuhay tayo sa isang mundong madalas pinapatakbo ng mga comfortable lies o mga magiginhawang kasinungalingan mula sa okay lang ako, kahit hindi naman, hanggang sa bagay sa'yo yan. Kahit mukha siyang nasa bugan ng aparador, ang mga maliliit na kasinungalingang ito ay nagsisilbing social lubricant. Pinapadulas nito ang interaksyon at iniiwasan ang alitan. Para sa karamihan, ang pag-iwas sa conflict at pagpapanatili ng harmony ay mas mahalaga kaysa sa objective na katotohanan. Pero para sa iyo, ang isang kasinungalingan, gaano man kaliit, ay parang isang bato sa sapatos. Nakakairita, hindi mo matitiis. Bakit? Ang unang dahilan ay ang konsepto ng cognitive dissonance. Ito, yung mental stress na nararamdaman natin kapag may conflict sa ating mga paniniwala, values, at sa ating mga ginagawa. Halimbawa, naniniwala kang mahalaga ang kalusugan, pero kumakain ka ng isang buong box ng pizza. Yan ang dissonance. Karamihan ng tao, para maibsan ang stress na ito, pinabago nila ang kanilang paniniwala para umayon sa kanilang gawa. Deserve ko naman to. Pero ang mga truth seekers, baliktad. Mas pinipili nilang baguhin ang kanilang gawa para umayon sa kanilang paniniwala. Kahit na mahirap, mas gugustuhin nilang itapon ang pizza kaysa lokohin ang sarili nila. Sa social context, mas gugustuhin nilang sabihin ang totoo kaysa magpanggap. Ang pagsasabi ng kasinungalingan ay lumilikha ng matinding cognitive dissonance para sa kanila. It feels fundamentally wrong. Parang pagsuway sa sarili nilang operating system. Ikalawang dahilan, sila ay may mataas na need for cognition. Ito ay isang personality trait kung saan ang isang tao ay nag-e-enjoy sa pag-iisip, pag-aanalisa, at paglutas ng mga komplikadong problema. Ang kasinungalingan at pagkukunwari ay mga unsolved variables, mga bugs sa sistema. Hindi sila consistent sa data, kaya kapag may narinig silang mali o hindi lohikal sa isang meeting, hindi nila mapigilang itama ito. Hindi dahil sa pagiging epal, kundi dahil kailangang ayusin ang bug. Ang motibasyon nila ay hindi para ipahiya ang nagsalita, kundi para ayusin ang problema at makarating sa tamang solusyon. Ikatlong dahilan, at marahil ang pinakamahalaga, para sa kanila, ang katotohanan ay ang pinakamataas na anyo ng respeto. Ang pagsasabi sa iyo ng comfortable lie ay, sa kanilang pananaw, isang insulto. Para kang sinabihan na hindi mo kayang tanggapin ang katotohanan. Para sa kanila, ang pagiging tapat
ay pagpapakita ng tiwala. Tiwala na sapat ang iyong talino at emosyon para harapin ang realidad. Kaya kapag ang isang kaibigan ay nagtanong, "Tumaba ba ako?" At ang sagot mo ay isang matapat na, "Medyo, pero samahan kitang mag-gym bukas." Hindi yun panlalait. Yun ay pag-aalok ng tulong na nakabase sa realidad, hindi sa pantasya. Pero siyempre, ang pagiging ganito ay may kapalit. Ito ang tinatawag na the truth teller's dilemma. Madalas silang nakikita bilang nega, KJ, o walang pakisama. Maaari silang maiwan sa promotion dahil mas gusto ng boss ang mga yes men. Maaari silang mawalan ng kaibigan na mas pinipili ang kaibigang magsisinungaling para lang gumaan ang kanilang loob. So anong gagawin mo? Ititikom mo na lang ba ang bibig mo at sasali sa comfort bubble? Hindi. Ang sagot ay hindi pagsupil sa iyong kalikasan, kundi ang pag-aaral kung paano ito gamitin ng may kasanayan. Narito ang ilang paraan para maging isang constructive truth teller imbes na isang brutal honesty jerk. Una, suriin ang motibo mo. Ang layunin mo ba ay tumulong o para lang ipakitang mas magaling ka? Ang katotohanang galing sa ego ay mapanira. Ang katotohanang galing sa empathy ay nakakatulong. Ikalawa, piliin ang tamang oras at lugar. Huwag mong ipapahiya ang isang tao sa harap ng karamihan. Ang public criticism ay madalas tungkol sa performance. Ang private feedback ay tungkol sa development. Ikatlo, gamitin ang question, don't tell method. Imbes na sabihing mali ang plano mo, itanong mo, naisip na ba natin ang posibleng mangyari kung ganito ang gawin natin? May alternative approach ba tayo? Sa ganitong paraan, ginagabayan mo sila na sila mismo ang makatuklas ng katotohanan. Mas epektibo ito at hindi nakakasakit ng ego. At ikaapat, i-package mo ang katotohanan ng may pagmamalasakit. The sandwich method ay cliche, pero ang principle nito ay totoo. Simulan mo sa isang bagay na tunay mong hinahangaan. Ibigay ang kritisismo ng direkta pero magalang. At tapusin sa isang salita ng suporta o pag-asa. Sa huli, ang pagiging isang taong nagpapahalaga sa katotohanan ay hindi isang sumpa. Isa itong superpower. Sa isang mundo na puno ng filter, pagkukunwari at fake news, ikaw ang reality check. Ikaw ang kaibigan na sasabihin ang kailangan mong marinig. Hindi lang ang gusto mong marinig. Ikaw ang empleyadong magliligtas sa kumpanya mula sa isang malaking pagkakamali. Dahil hindi ka natakot magsalita. Huwag mong baguhin kung sino ka. Ang kailangan mo lang ay hasain ang iyong tool. Dahil ang katotohanan, kapag inihatid ng may karunungan at pagmamalasakit, ay hindi lang nakakasakit. Ito ay nagpapagaling. At sa mundong ito, mas kailangan natin ang mga taong nagpapagaling kaysa sa mga nagbibigay lang ng panandaliang ginhawa.